Hello guys, for today's video yung pag-uusapan natin is kung para saan nga ba yung sakripisyo ng isang ama o ng isang ina para sa pamilya niya bilang isang worker. Dalawang klase kasi yung sakripisyo bilang isang nagtatrabaho. Sakripisyo para sa trabaho, sakripisyo para sa pamilya. Yung unang sakripisyo para sa trabaho is handa kang isakripisyo ang lahat, pati ang pamilya mo, para lang sa trabaho mo. Wala kang sasantuhin para lang sa trabaho mo. Yung pangalawang sakripisyo naman, handa kang isakripisyo ang lahat para sa pamilya mo. Handa kang mawalan ng trabaho para sa pamilya mo. Bilang isang worker, para saan nga ba yung sakripisyo mo? Ito nga ba yung sakripisyo para sa pamilya? O ito yung sakripisyo para sa trabaho? Base kasi sa mga karanasan ko, at hanggang ngayon nararanasan ko pa rin. Yung sakripisyo ko para sa akin, hindi ko na maintindihan kung para nga ba sa pamilya ito o para sa trabaho. May mga time kasi na umuwi ako ng bahay, tulog yung mga anak ko. Pag alis ko, tulog pa rin yung mga anak ko. Gawa ng sobrang haba ng oras ng trabaho ko. Paminsan-minsan nga sa isang linggo, 3 beses na lang ako kung makauwi. So ngayon napapaisip ako, lagi ko kasing sinasabi, which is karamihan din sa ating mga Pilipino, lagi nating sinasabi sa mga kapamilya natin, asawa natin, anak natin, na nagsasakripisyo tayo, nagtatrabaho tayo ay para sa kanila. Pero ni minsan ba natanong mo na sa sarili mo kung yung sakripisyo mo nga ba ay para nga ba sa pamilya mo o para lang sa trabaho mo? Ganito kasi yun. Masasabi mo ang sakripisyo mo ay para sa pamilya mo kung sa lahat ng oras, nandun ka sa lahat ng oras na kailangan kanila, nandun ka. Sa mahalagang okasyon ng buhay nila, dapat nandun ka. Kumbaga handa kang bitawan ng lahat, pati yung karir mo, para lang sa kanila. Yun ang tunay na sakripisyo para sa pamilya. Kasi kung sinasabi mong nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo bilang isang trabahador o bilang isang nakikipagtrabaho, tapos ang nangyayari ay wala ka namang panahon para sa pamilya mo, hindi yun sakripisyo para sa pamilya. Yun ay isang sakripisyo para sa trabaho. Dumarating sa point na paminsan-minsan iwan ko lang kung nararanasan ng iba to sa inyo. Pag uwi ko, halos hindi na ako makilala ng mga anak ko. May diyok man ako, halos hindi na ako nila kilala. Kung dati-dati, sumasalubong sa akin yung anak ko, ang nakangiti, tumatakbo, tinatawag yung pangalan ko, tinatawag akong papa. Sa ngayon, hindi na nangyayari yun. Gawa na nga lagi ko rin sinasabi sa sarili ko, nagtatrabaho ako, nagsasakripisyo ako para sa pamilya ko. Pero yung totoo, ang realidad, ang tunay na nangyayari, is nagsasakripisyo ako para sa trabaho ko, hindi para sa pamilya ko. Yung pamilya ko na yung sinasakripisyo ko para sa trabaho ko. Kung nararanasan nyo yung part na to, huwag nyo nang hintayin na dumating pa sa time na mismo yung mga anak nyo ang itakwil kayo. Sumpa kayo na wala naman kayong nagawa para sa kanila. Guys, mas masaya gumawa ng masayang memory para sa mga anak kaysa magsakripisyo ng para sa pera na hindi naman magagamit ng mga anak mo sa pagdating ng panahon. Mas magiging malungkot yung takbo ng buhay mo kung ipagpapatuloy mo yung kahibangan na sinasabi mong nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo na wala ka namang panahon para sa kanila. Ikaw kapatid, para saan nga ba ang sakripisyo? I-comment mo naman sa baba para mapag-usapan natin ng mas mahaba. Huwag mo na rin kalimutan i-share ang video ko, follow ako sa Facebook, at subscribe ka na rin sa YouTube channel ko para sa mas marami pang video. Maraming salamat, ingat ka palagi. Para sa pamilya, hindi para sa trabaho. Thank you.